Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Yahweh, ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng iyong mga salita'y nagkaroon ng buhay ang sansinuko. Dahil sa iyong mga salita, nabuo ang sanlibutan. Dahil sa iyong salita, narito kami, Panginoon, na nakatayo, nakatindig sa iyong harapan. Dahil sa iyong mga salitang ito, ang siyang aming kalakasan, aming kapangyarihan. At alam namin, O Diyos, na habang kami ay naririto sa dakong ito, ang iyong mga salitang ito ang siyang bubuo sa aming mga pag-asang wasak, sa aming mga buhay, sa aming mga kabiguan, o sa aming mga karamdaman. Ikaw at ang iyong salita ang siyang nagpapagaling. Kaya sa gabing ito, Panginoon, tunghayan niyo po ang iyong mga hinirang na iyong mga lingkod, na sa gabing ito, O Diyos, hindi po kami papayag na hindi kami pagpapalain. Hindi rin kami papayag na uuwing bigo sa gabing ito. Amen. Sapagkat tapat ang iyong mga salita, na lahat ng lumalapit sa iyo ay iyong tatanggapin. Amen. At anuman ang kanilang mga hihilingin, ito'y ipagkakaloob. Kaya sa gabing ito, O Diyos, wala po kaming hihingin sa iyo, kundi mangusap po kayo sa amin. Katagpuin mo po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Amen. Lalo na, O Diyos, ang aming mga pangangailangan espiritual. Yahweh, sa aming kalagitnaan, kayo po ang siyang tumayo. Kayo po ang siyang maranasan ng bawat isa. At lahat ng parangal, lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Yahweh El Shaddai, sa dakilang pangalan ni Jesucristo, kaisa ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. palakpakan natin si Yahweh. Amen. Come on, give me praise, yung pinaka-the best na palakpak, papuri, para sa ating Diyos na buhay. Come on, give me praise, and shout, Hallelujah! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Amen. At sa mga sandaling ito, mga magulang po, mga kapatid sa pananampalataya, ating pong tunghayan ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay Apostol Lucas, Kabanata 1, talata 1 hanggang 4. At tayo'y tatalog po doon po sa chapter 4, verses 16 to 21. Okay? So ito po, basahin po muna natin yung verse 1 ng Luke chapter 1. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. In verse 16, in Luke chapter 4, verse 16, ganito po ang sinasabi niya, umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang kinalakhan gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías.
Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulod niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y napo. Nakatindig sa kanya ang lahat ng nasa sinaguga, at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahag ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. My dear friends, my dear brothers and sisters in Christ, ito po ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Hindi ka namin Panginoon. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanyang Ebanghelyo. Come on! Ibigay natin yung mga kailangan. Mga kamay na pinagpala ng Diyos. Ipapapilihan sa Israel. Hallelujah. Blessing po sa ating lahat. Sa mga choir, sa lahat ng council, sa mga kapapatrityo na nandito ngayon, at sa ating po lahat, my dear brothers and sisters. At kamayan po ninyo ang inyong mga katabi. Sabihin niyo po sa kanya, sister. Sister, brother, Bless na bless ako bless na bless ako. kapag nakikita kita. Pag nakikita kita, At lalo na kapag naririnig ko pag naririnig ko ang iyong ang iyong tinig. tinig, Kapag naririnig ko naririnig ko ang mga salitang ang mga salita nagagaling sa iyo. na gagaling sa iyo. Amen? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Glory to God. Hindi po, mahalin po tayo po sa pasensya ng ating Yahweh, El Shaddai. At sa oras po na ito, mga kapatid ko at mga magulang, sapagkat nagbabadya na po ang ating oras, ay ating pong tuloy-tuloy na po yung ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pong paksa sa gabi ito ay pinamagatan po natin the sacred fulfillment of God's written word. Yan. Malaman yung sikreto, no? Yung mga sikreto o sikreto ng katupad ng mga isinulat na salita ng Diyos. Okay? So sa gabi ito, mga kapatid ko, pag-usapan po muna natin, no? Doon po sa verse 1, narinig po natin yung pangalan ni Lolo Teofilo. Sino rito ang kanyang lolo yung nagngangalang Teofilo? Yan. No? So si Teofilo. Teofilo, sa Bible po mga kapatid, dito lang po natin siya mapapansin, no? Dito sa verse 1, kauna-unang talata sa Luke chapter 1, sabi doon, kagalang-galang na Teofilo. Ibig sabihin po, hindi po siya basta lamang na person, kundi siya po iginagalang, kagalang-galang. Amen? Amen. Kayo po ba, kagalang-galang po ba kayo? Amen. Kapag tinawag po ba kayo, halimbawa, ipinakilala kayo ng sa isang sabihin natin isang okasyon, tinatawag ba kayo na kagalang-galang na Sister Sally? Amen. Kagalang-galang na Sister Kikay. Kikay. Ganyan po ba yung pagpapakilala sa atin? Madalas, tawagin po natin si Kikay. Ganun lang, no? Pero dito sa Bible, ipinapakita dito na ang pagpapakilala kay Teofilo ay isang marangal. No? Isang marangal na pangalan. Bakit po? Pag-usapan po natin, who is Teofilo, mga kapatid ko? Ibig po kasi sabihin, ang pangalan Teofilo is about, ito po ay tinatawag po nilang lover of God. No? Or friend of God. Yun po yung ibig niya po sabihin. At si Teofilo po, my brothers and sisters, siya po ay Romano-Kristiyano.
Siya po yung Romanong Kristiyano. Okay? At alam po ninyo, ayon po sa pagsasaliksik, siya po ay namatay po ng panahon, buwan ng January. Nasa January tayo ngayon, no? Tapos saktong-sakto. January, no? O January 20, no? 842. No? 842. Akal na. No? Ilan na? Ilang libong taon na siguro, no? Meron na. Okay? So, ito po ay ginawa, sumulat po ang may lagda dito kay Teofilo na sinasabi niya rito, no, na marami pong nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y nakapagsuri ng buong ingat, birinig buong ingat, hindi lang ito basta isinulat na chismis o yung tinatawag na bara-barang sulat o kaya katang isip lamang. Kundi ito'y may kasamang pagsasakripisyo, malalim na pagninilay, pagsisiyasat. Kaya alam niyo mga gumagawa po ng mga liham, gumagawa po ng mga books, hindi lang po nila yung basta nabuo yung books na yun. Kundi malalim, matindi yung kanilang pagninilay, pagsisiyasat, no, para masulat nila yung isang kasulatan. No? Katulad po, sa ating pong Bible po, mga kapatid ko, hindi lang po ito kathang gawa lamang sinasabi na, ang Bible ninyo ay gawang tao lamang yan. Paano yung masasabing totoo ang Diyos ay yung Bible ay gawa lang ng tao? Yes, totoo po. Ang Bible ay isinulat ng tao. Sino susulat? Alam mo naman yung kabayo. Sino susulat? Alam mo naman yung langgam. Hindi na may susulat to. Siyempre tao. But, maliwanag na ang Bible ay salita ng Diyos at ang mga gumawa nito ay kinasihan ng Diyos ng kaalaman, kakayanan, kapangyarihan upang buong ingat nilang maisulat ang bawat kataga. Amen po ba? Amen. Kaya maging sa Bible makikita niyo po, malalaman ninyo kung ito ay God, yung God the Father o kaya yung Diyos-Diyusan o yung God lang na tinatawag sa mundo ito. Bakit? Makikita niyo pag tinutukoy sa Bible, pag God the Father, makikita niyo yung God, big letter lagi. Yes. Amen? Yes. Ha? Big letter. Yes. Okay? Ganun din ang Holy Spirit. Kapag small letter, yung una niya, hindi yun yung Holy Spirit. Maaaring evil spirit o kaya human spirit. At malalaman ninyo sa Bible po ay mas malalaman ninyo ang tunay na buhay. Malalaman ninyo ang mga bagay na hindi niyo pa nalalaman sa inyong buhay habang kayo'y nagbabasa ng Biblia. Amen. Amen? Kasi Amen. malalim, no? Napakalawak ang kaalaman ng Bible. Napakalawak, napakayaman, mga kapatid ko. Kaya nga sinasabi nga po sa atin, ni Father kanina, kung tayo pinagbabasa pa ba ng Biblia, baka pang-display na lang yung Bible natin, pero hindi na natin ito binubuklat. No, maging ako pa, minada ko, minsan nabubuklat ko na, puro Facebook. Diba? Naaago na ang atensyon ko sa Facebook, sa cellphone, sa trabaho. Minsan nakakalimutan ko na magbasa ng Bible. No, hindi katulad nung panahon na talagang ako'y full-time sa ministry. Naku, kung madaling araw pa lang, nagbubuklat na ako ng Bible, nagbabasa na ako. Ganun po ka-eager yung aking puso sa pagbabasa. Pero dumarating po yung aminado din po ako sa inyong harapan. Minsan nagkukulang din po ako sa pagninilay ng salita ng Diyos. Minsan di ko na nabubuklat. Pero sa atin din kaya, baka katulad din ninyo ako, baka hindi na rin natin nabubuklat ang Bible. Ang narasunal natin, naiintindihan mo naman kasi busy ako sa trabaho. Diba? Hello? Totoo Amen. hindi. Amen. Oo. Mas maganda yung inaamin natin. Yes. No? Pero
sa ating pagsisikap, huwag nating kalimutan na ang salita ng Diyos, napakahalaga ito sa buhay po natin. Higit ito sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? Ngayon, tuloy po natin, how was the Word of God fulfilled? Okay? Una po, naganap ang salita ng Diyos. Paano naganap ang salita ng Diyos? Una, through the written Word. Okay? Yun sinasabi niya po dito, mga kapatid ko at mga magulang, sa Acts chapter 1 verse 1, Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. So yung sulat na ito ni Lucas, the Apostle Lucas po, ay tumutukoy kay Jesus. Okay? Lahat ng liham na ito na sinasabi niya kay Teofilo ay isinasalaysay niya, sinasabi niya at gusto niyang patunayan na ito, lahat ng nangyari, lahat ng ginawa ni Jesus ay tunay. Tunay na tunay at totoo. Amen. Na parang sinasabi niya, wala tayong dapat ipangamba. Wala tayong dapat ipag-alinlangan kay Jesus. Sapagkat lahat ng ginawa nilang sulat ay hindi lang ito galing sa kanila, kundi tunay na patunayan po nila. Amen po ba? Amen. Amen? So ngayon, mga kapatid ko, through the written word. Ano ba yung written word na sinasabi niya rito? Una, letter A, instructed. Ano yung mga in-instruct, yung itinagubili. Ha? Di ba kapag sinabing tinagubilinan ka, halimbawa, ako po, sa trabaho ko po. Pag sinabi ng amo ko, Frederick, ito linisin mo yan, ito gawin mo yan, ito tapusin mo yan. No? Hindi ko pa nga tapos yung trabaho ko, may utos na. Minsan, pag ako'y pagod na po, mga kapatid, nagpapanting na rin yung tainga ko. Dahil sa dami ng tagubilin sa akin. Hindi ko pa natatapos yung isa, may hindi na tagubilin na naman. Pero wala ka kang magagawa, brother ay. Gagawin mo, gagawin. Bakit? Trabaho mo yun. Kaya, kahit pagod na, kahit halos wala ka ng pahinga, gagawin mo. Kasi tinagubilin sa iyo yun. Amen. In-instructan ka, ito yung gagawin mo. Amen? Amen. Kaya pag dumating ang amo, nagawa mo ba? Yes. Tapos. Nako. No? Kumbaga, hindi ka malulungkot na hahanap sa amo mo, hindi ka natatakot na humarap sa amo mo dahil yung instruction niya sa iyo ay Nasunod ko o nasunod natin. Amen? Amen. So, yung salita ng Diyos, mga kapatid ko, may instruction ito sa atin, mga kapatid ko. Ito po ay yung tagubilin sa atin. Okay? Pangalawa, yung sinasabi niya na the written word ay yung tinatawag na inspired by God. Okay? Ano ba yung sabihin na inspired by God? Mababasa po natin yan doon po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Lahat ng kasulat ay pinasihan ng Diyos. Okay? Yan yung sinasabi ko po sa inyo kanina. At magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaanan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So yung written word, walang iba kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos na binabasa po natin, yan po ay instructed by God, inspired by God, at yun yung tawag po na it is instituted. Ano ibig sabihin instituted? Institute. Itinatag. Yan. Itinatag. Nino? Ni Brother Ay? Si Lord. Ano alam ko sa Bible, mga kapatid ko? Wala akong kaalam-alam sa Bible. Hindi ko nga memorize yung mula Genesis hanggang Revelation. Memorize ko pala.
Genesis to Revelation. Yan. Kayo, memorize niyo ba ang Bible? Hindi. Basta i-memorize niyo lang yung Genesis to Revelation. Memorize niyo lang buong Bible. Amen? Palagpakan po natin si Yahweh sa Shabbat. Amen. Gets? Nagis niyo po ba? Yes. Yan. So, hindi mo na kailangan pang sikapin. No? Mas binuklat mo ang Bible, hindi lang yung basta ka lang nagbasa na parang ano lang, kundi pagnilayan. No? Pinagninilayan, yung kumbaga bulayan yung salita ng Panginoon. Hindi pag nabasa mo na, okay na, parang wala na sa iyo. Kundi, pagnilayan, ano kayang mensahe ng Diyos ito sa atin? Kasi pag binuklat mo ang Bible kasi, akala mo wala lang. Okay? Pero, kung bubuksan mo ang iyong pananampalataya, I mean yung spiritual eyes, yung pag humingi ka ng wisdom kay Lord, humingi ka ng tulong kay Lord, ano ba yung ibig sabihin nito, Lord? Yan. Doon mo malalaman ang sagot kapag nagtanong ka kay Lord. Amen. Pero kung hindi ka nagtatanong kay Lord, at sabi ko, alam ko na yan sinasabi ni brother, ay, tagal ko na narinig yan. Paulit-ulit na lang yung narinig ko na yan. Doon, ang Lord, ayaw niya yung taong mayabang. Yan. Kasi pag sinabi mo, alam ko na yan, nagpapakita yun ng kataasan natin sa harapan namin. Kahit alam mo na, sabi mo, Lord, gusto ko pang dagdagan. Lord, bigyan mo pa ako. No? Kung bagay, Lord, gusto ko pang mas maunawaan ang salita mo. Kasi, kaya marami mga tao na ayaw nang pumasok sa simbahang Katoliko at sabi nila, wala yan. Wala yung mga sinasabi yan sa Katoliko. Dito, magagaling kami sa Bible verse. Verse to verse. Chapter by chapter. Alam na namin yan. Diyan sa Katoliko, naku, John 3:16. For God so loved the world. Yan. Minsan, kahit sa Bible verse, diyan tayo nadadali ng ibang paniniwala. Okay? Wala tayong pinapatamaan, pero minsan, diyan talaga tayo dinadali. Kaya tayo kung mga Katoliko, madali din tayong mabula. Dito sa amin, maliligtas ka. Yan, ikaw naman, papasahan ka ng Bible. Yan. Dahil wala kang alam sa salita ng Diyos, ang alam mo lang, siksik, liglig, umaapaw pa. Puro Lord, pag humingi kayo bibigyan. Pag kayo kumatok, kayo pagbubuksan. Yun ay puro blessing. Pero sa ibang parte ng salita ng Lord, wala tayong nalalaman. Kaya madali tayong mabinggo, no, ng ibang relihiyon. Hindi ko na sinasabing masama, no? But bilang ikaw na Kristiyanong Katoliko, na sinasabi nilang katong na liku-liku pa, kung alam natin ang salita ng Diyos na bumubuhay sa ating pananampalataya, hindi ka dapat basta naniniwala sa maling paniniwala. Amen. Amen? Amen. Why? Sapagkat yung Diyos natin na sinasampalatayanan ay Diyos din nila. Yung Diyos nila ay Diyos din natin. Yung Biblia natin, yun din ang Biblia nila. Meron bang pagkakaiba? Wala. Pangalan lang, King James. NIV. Jerusalem Bible, yun lang. Pero iisa pa rin ang sumulat at nagbigay ng tinatawag po na in-inspired yan ng ating Yahweh El Shaddai. Nasa iyo, nasa akin na lang kung papaano mo iintindihin at isa sa buhay ang aral ng Panginoon. Amen? Amen. Okay. Ano pa mga kapatid ko? Ano yung una? Ano yung una? How was the word of God fulfilled? Una? To the written word. Through
The written word. word. Pangalawa, through the Holy Spirit. Okay? Ang Holy Spirit po, mga kapatid ko, ang siyang nagbibigay power, kapangyarihan, pag-asa, at bunga. Dahil sa salita ng Diyos, ang Holy Spirit, mga kapatid ko, nakakakilos sa atin. Amen. Kung walang salita ang Panginoon sa atin, hindi natin kilala ang Holy Spirit. Pero dahil may salita ang Panginoon, yun yung Spirit. Espiritu. Amen? Amen. Na ating Panginoon. Ano pa? Pangatlo, Through the messenger of God. Yeah. Through the messenger. Sino ba yung messenger of God? Di ba? Nabasa po natin yan doon sa Isaiah chapter 6. Di ba? Na ang sabi niya doon ay, ako ang pinili. No? Chosen me, anointed me, ano pa? He sent me. Okay? At ito din po yung binasa ng ating Panginoon. Mula kay Isaiah, yun din po yung binasa ng ating Lord nung siya po ay tumayo upang magbasa doon sa sinagoga. Okay? So yan po, no? Pang-apat po, mga kapatid ko, pang-apat, through listening to God's Word. Di ba sabi niya doon sa verse 21, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Amen. Maliwanag po yun. Makikinig ka pa lang ng salita ng Panginoon, nagaganap na yung himala ng Lord. Habang nakikinig pala tayo ng salita, aral ng Lord, pinagagaling na yung karamdaman mo. Amen. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, yung utang mo, unti-unti nang binabayaran ng Lord. Amen. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, yung anak mo na may karamdaman ay pinagaling na. Amen. Dahil sinabi ng Lord, natupad ngayon ang bahagi ito habang kayo'y nakikinig. Nakikinig pa lang, mga kapatid. Ang tanong, nakinig ba sila? Hello? Amen. Marami mga tao na nandoon. Pero, sabi nga nila, physically present but mentally absent. Bakit po? Kaya yung iba sa atin, ito ang katotohanan, na wala tayong naiuuwing aral noon dahil, umaten, pero ang isip niya ay dapat matapos na. Tingin-tingin niya ng revelo. Doon parang naagaw na ang pagdinig mo. Napunta na doon sa relo. Napunta na doon. Sarap nung iniyang ng kaplat. Dapat bilisan ni brother. Ay, yan. Bilisan na daw. Tatapusin ko na talaga ito. Yung magagawa na. Okay, tuloy mo natin mga kapatid ko, no? Okay, dapat tayo sa pangalawa. The importance of the Word of God. Okay? The importance. Mahalaga po ba ang salita ng Lord sa buhay po natin? Yes. Una, the Word of God produce life. Amen? Yung salita ng Diyos ay siyang nagbibigay sa atin ng buhay. John chapter 6 verse 63. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Amen. Nawan niyo po yun, Hindi ito basta-basta lang salita ng Lord. Habang naririnig mo ang salita ng Panginoon, sabi niya, ang salitang sinabi ko sa inyo ay spirit at buhay. At buhay. Kaya pag nakikinig ka pala ng salita ng Panginoon, yung pananampalataya mong patay, bubuhayin ng Lord. Amen. Yung patay mong relasyon sa Panginoon ay bubuhayin ng Panginoon. Amen. Yung patay mong financial ay bubuhayin ng Panginoon. Amen. Amen? Bibigyan ng pag-asa yung bulsa mong butas-butas.
Yung pamilya mong wasak, inalipin ng iba't ibang karamdaman, ng kahirapan, pagkabaon sa mga sumpat, salot sa buhay. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, bubuhayin niya ng ating Yahweh El Shaddai. Amen. Amen po ba? Kahit yung puso mong napakatigas, kahit yung puso mong mas matigas pa sa bakal, pag narinig ang salita ng Panginoon, yan ay parang ano po, palalambutin niya ng Panginoon. yung pusong bato ay gagawing pusong unay. Amen po ba? Amen. Ano yung sabihin dati, ang tigas-tigas ng puso mo, kahit sinong mag-preach, kahit sinong magsabi sa'yo, kung atmating ka sa gawain niya siya tayo, pagpapalain ka doon, pagpapalain ka. Hindi ako naniniwala niya. Pero no, isang beses narinig mo ang Word of God, wow! Biglang lumambot ang puso mo. Na dati hindi ka nakakangiti, ngayon, ngiting-ngiti ka na. Masayahin na ang puso mo ngayon. Amen. Amen? Amen. Amen. Pangalawa po, mga kapatid ko, the Word of God is light for our lives. Ilaw ng ating buhay. Basahin po natin 2 Peter chapter 2. Tama po ba? 2 Peter chapter 1 verse 19. Anong sabi niya po dito, my brothers and sisters? Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa manaag ang araw ng Panginoon at sinag na tala sa umagay maglagos sa inyong puso. Anong sinasabi niya po dito? Ano sabi niya? Pag-ukulan, Makabubuti ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin. Okay? So, kinakailangan, kung paano natin napagtutunan ng pansin pala ang mga ibang bagay, pagpapaganda, pagpapayaman, etc., etc., masigit din pala natin pagkukulan ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Kasi sa salita ng Diyos, mga kapatid ko, yan po yung ilaw. Hindi mo na kailangan ng power supply. Hindi mo na kailangan ang Meralco. O ano pa mga ilaw na yan, na mga supplier. Kapag nasa iyo ang salita ni Kristo, ang buhay mo ay nagliliwanag. Amen. At dahil buhay mo ay nagliliwanag, ang mga demonyo ay nagngingit-ngit naman sa iyo. Tingnan niyo po, the more na nagliliwanag ang buhay mo, kapatid, ang mga demonyo ay nasisilak. Hindi sila makalapit sa iyo. Bakit? Liwanag ni Kristo yung nakikita nila. Kahit gusto ka nilang lapain, gusto ka nilang angkinin, gusto ka nilang saktan, hindi ka nila masaktan. Why? Nagliliwanag ang buhay mo dahil sa salita ni Kristo. Amen. Amen? Palakpakan po natin si Yahweh. At panghuli po mga kapatid ko, the Word of God is strong in us. Amen? Ano sinasabi niya doon, mga kapatid ko? Ang bahay na itinayo sa bato. Di ba? Sabi niya doon, basahin natin in Matthew chapter 7, okay, para mas maliwanag po sa ating lahat. Ang bahay na itinayo sa bato ay kahit daanan man ng mga unos bagyo. Sabi niya doon. Okay, basahin ko po. Verse 24. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba
sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagaw nito ay matutulad sa isang taong na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Okay, doon pa lang sa hanggang verse 5 lang para hindi tayo lalayo. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yun, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Sino yung tinutukoy niya doon? Yung tao nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Amen. Ay naitutulad sa isang taong matalino na kahit daanan man ng mga alon, daanan man ng mga unos o pagsubok sa buhay, mananatili siyang nakatindig, nakatayo. Amen. Sapagkat yung salita ng Diyos ang kanyang pundasyon. Amen. At kapag ang salita ng Diyos ang pundasyon natin, iguhong ka man na maraming pagsubok, iguhong ka man na maraming kahirapan, kabibuan, karamdaman, mananatili kang nakatayo. Why? Sapagkat ang salita ng Diyos ay napakalakas. Amen. Siya ang iyong kalakasan. Siya ang iyong sandigan. Ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin si Yahweh and Shabbat. So sa kapit ito, my brothers and sisters in Christ, tatapusin ko po ito sa isang awitin, mga kapatid ko. Yamang tayo po lahat ay napagpala ng salita ng Panginoon. Sa oras na ito, ipaparanas ng Lord ang kanyang tunay na kabutihan sa atin. Amen po ba? Amen. So tayo po lahat ay magsitayo sa oras po na ito. At habang tayo po tumatayo, mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay. Dahil sa iyong mga salita, Panginoon, na bumubuhay sa aming pananampalataya at pagkain. Salamat, Lord, dahil sa iyong mga salita, nagkaroon ng kulay ang aming buhay. Nagkaroon ng liwanag, O Diyos, ang aming landas na dinaraanan sa mundo ito. Amen. Lord, dahil ang buhay namin puno-puno ng kabigatan, puno-puno ng takot at alalahanin sa buhay na ito. Ang buhay namin walang patutunguhan. Ngunit dahil sa iyong mga salita, Yahweh, narito kami, Panginoon, na nakatayo sa iyong harapan. Salamat, Lord, dahil binuhay mo ang aming spiritual life na dating patay. Amen. Dahil sa mga salita, Lord, na aming kong naririnig. Yahweh, pagpalain mo po ang lahat aking mga kapatid na narito ngayon. Sila na hindi nakitinag sa kabila ng mga hamon sa buhay, Amen. sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng iba't ibang nangyayari sa aming paligid, O Diyos. Lord, salamat dahil nakakatindig kami, Panginoon. Amen, Lord. Kaya, Ama, turuan kaming ingatan ang mga salita mong aming narinig. Yes, Lord. Amen. Kaya nawa, O Diyos, ang mga salita nito na aming natanggap sa gabi ito ay patuloy itong magrima sa aming buhay. Lord, mas lalo pa kami nawa magkaroon ng kauhawan, magkaroon pa kami ng panahon, oras na magnilay ng iyong mga salita. Amen. Kaya, O Diyos, maraming salamat at patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng mga kapatid mula sa mga choir, preachers, core groups, members, councils, at Panginoon, maging ang aming mga kaparihan, ang mga madre, lahat, O Diyos, na rin ko sa simbahan ito. Lord, bless us, O Lord. Bless us. Amen. Physically, mentally, and spiritually, Lord. At amay, dinadalangin ko po sa iyo lahat ng mga itataas ng aking mga kapatid. Ano man po ang kanilang mga itataas sa oras na ito, ang kanilang mga handbag, wallet, panyolito, langis, tubig, at mga prayer request. Dalangin ko, Lord, ang mga bagay na ito ay patuloy mo po, Diyos, na kasangkapanin upang managana sila sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. At sino ang pahiran ng panyong ito, Panginoon, na kanilang pinataas, Lord, sa taong may karamdaman ay gagaling. Amen. Dalangin ko rin po, Diyos, ang kanilang mga ginawang prayer request, ang kanilang mga tithes, patuloy
patuloy ito, Panginoon, na pakinggan po ninyo, O Diyos, patuloy niyo po ito, Lord, na pagpalaki ng kanilang mga sinulat, ng kanilang mga partners. Dalangin ko din po sa inyo, Sister Bernadette Peña, Panginoon, para sa kanya pong kagalingan, Lord, na mag-normalize lahat ng kanyang blood test in the name of Jesus. Ganun din Amen. po, Lord, si Jenna Verona, na sa kasalukuyan dumadaan sa stroke, Lord God, we pray, Lord, your divine healing right now upon her in the name of Jesus. Amen. Lord, lahat na may karamdaman sa oras na ito, karamdaman sa buto, karamdaman sa puso, karamdaman sa dugo, lahat ng iyan ay pinag-aagaling ng Panginoon in the name of Jesus. Receive right now, receive in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord, we claim. At sa amin po pag-uwi, sa aming mga tahanan, Lord, ang po namin ang iyong pag-iingat, ang iyong pagliligtas, sa po ng aming mga mahal sa buhay, O Diyos. Kayo po, Panginoon, na maghari sa kanila. Kaya, Ama, lahat ng parangal, lahat ng papuri, ay sa iyo namin ibinabalik. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.